doon sa kanina pa. Sapagkat kung amanat ka sa inyo, tatabangin din kayo ng mga na sa langit. Swerte, ngunit kung hindi mo pinapatawan ng inyong ba, patawagin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Diyos ang kanyang mga ang pagpapatawad o what is ibig sabihin ng pagpapatawad ay para tayo ay lumaya at yung sama ng loob ay dapat na alisin. Mawala yung sama ng loob o kaya ay magpatawad doon sa mga nagkasala sa atin yung nagkaroon ng offense sa atin. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamalawak na hindi maintindihan katuruan, lina sa ating sa salita ng Diyos. Ang pagpapatawad ay pinakahulugan sa ilang mga bagay. Una dyan sa human forgiveness, yung pagpapatawad sa ating kapwa-tao. Pangalawa, yung divine forgiveness o yung banal na pagpapatawad at yung forgiveness in the Old Testament. Ano ba yung pagkakaiba ng pagpapatawad ko sa lumang tipan at sa bagong tipan? So, may mga bagay na kailangan natin maintindihan, diba? Yung kahulugan at kabuluhan ng pagpapatawad ay ating tanggapin na ito ay itinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ko sa Leviticus, sa Panatang 4, talatang 1-21, at Isaya, Kabanatang 53, talatang 1-2, ito yung pagpapatawad ng Diyos sa mga unbeliever o sa mga hindi pa iniligtas. Ito ay patungkol doon sa pagpapatawad sa lumang tipan. It is all about physical sin, yung kasalanan partikular ng mga Israelita. Doon sa kanilang mga pagkakasala at pagnabago sa kautusan ng Diyos. Yung kautusan kasi na binigay po ng Diyos sa mga Israelita ay tungkol sa kanilang pagpasok doon sa lupang pangako, doon sa Kanaan. At yung mga tagubilin na yun, bakit partikular na binigay ng Diyos sa mga Israelita? Sapagkat ang mga Israelita ay pininiwayan ng Diyos. Sa lupang tipan, walang ibang binigyan ng kautusan na ibang langit o ibang bansa maliban sa mga Israelita. Dahil sila yung pinili ng Diyos, yung pinangakuan ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya naman gumawa ang Diyos ang mga alituntunin ng mga paratingtunan upang sundin at tuparin ng mga Israelita. At itong mga pagpapatawad na ito ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga seremonya na kanyang pinapagawa. At nabasa natin sa aklat ng Leviticus yung mga pamamaraan ng pagbabayad sala ng mga Israelita sa pamamagitan ng paghahandog ng mga dugo ng hayop. So makikita natin na mayroong mga pamamaraan ng pagpapatawad ng Diyos na ipinapagawa partikular sa mga Israelita. Sa bagong tipan ay makikita natin doon sa aklat ng Juan, Kabanatang 10, talatang 22, yung pagpapatawad naman ng Diyos doon sa kanyang mga hinira, sa kanyang mga pinili, o sa ating mga mananampalataya.
ng pagpapatawad ng Diyos doon sa kanyang mga hinirang at doon sa mga hindi na hinirang. So tayo mga pinatawad ng Diyos, ang unang ginawa ng Diyos sa atin ay binigyan tayo ng kapanganakan sa Espiritu. Kasi kahit kailan hindi maintindihan ng tao yung pagpapatawad ng Diyos kung hindi siya pinagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya lang marunong minsan yung mga old nature, minsan kahit sa ating mga mananampalataya, ayaw talagang bumitaw. Kaya nga marami tayong mga hinagpis sa buhay. Marami tayong mga pinagsisisihan sa buhay na hindi nangyari ayon sa ating kagustuhan. At ang kadalasan, kaya tayo ay nagiging masalimuot sa ating mga buhay dahil yung mismong sarili natin hindi natin kayang patawanin. Yun yung katotohanan ng mga kapatid. So kaya nga, ipinapakita na ang salita ng Diyos na kung ang Diyos ay nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano bang mga kasalanan ang tinatawad sa ating mga mananampalataya? Mga kapatid, gusto kong linawin lagi sa inyo na ang tinatawad ng Diyos na ating mga kasalanan ay yung ating kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Yung pagnapastahan natin sa Kanya at yung hindi pagsunod doon sa Kanyang kalooban. Bakit gayon yung ipinatawad sa atin? Bakit hindi pa kasama yung mga kasalanan physical natin? Ang pagpapatawad ng Diyos ay spiritual, sapagkat ang spiritual lamang ng mga bagay ang pwedeng makaunawa doon sa kapatawaran na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya na tayo ay natutong sumamba, natuto tayo ng maniwala sa palataya sa Diyos. Dahil binuhay ng Diyos yung Espiritu. Mula doon sa kalagayan natin hiwalay sa Diyos sapagkat dahil doon sa ating kasalanan pisikal, ang ginawa ng Diyos ay naglagay siya ng Espiritu doon sa ating puso. Ang isang binuhay na Espiritu, isang isinilang na Espiritu, at mula doon ay natutunan na natin kilalanin ng Diyos. At dahil dito, naintindihan natin na tayo pala ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yun po yung katibayan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga mananampalataya ay yung pagkakaloob sa atin noong spiritual birth. Lagi natin nililinaw sapagkat makita natin sa panahon ngayon, sige, tingnan natin kung ano nangyayari sa ating pag-ibig. Kung ano nangyayari sa pananampalataya ng iba na ginagawa nila dahil hindi sila pinagkalooban ng kapanganakan sa Espiritu. Diba? Ang iniisip nila, tama yung kanilang ginagawa. Because they are worshiping God, but in another way. Sa ibang pamamaraan. Diba? Minsan, dahil sa grupo, minsan dahil doon sa kanilang paniniwalang kinalis na. At iba pa, minsan dahil doon sa mga alamat o iba pa mga bagay. Kaya nga makikita po natin yung pagkakaiba. Dahil binigyan tayo ng Espiritu, yung Espiritu mismo yun yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito yung nagbibigay ng pagpupuri, nagbibigay ng pagkilala, nagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Dahil pinagkalooban tayo ng Diyos ng kapatawaran. So makikita natin yung kahalagahan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Walang sino ang pwedeng mag-claim na siya ay iniligtas ng Diyos, na siya ay bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, kung hindi siya pinatawad ng Diyos. So kailangan natin ang tingin dahil ang Diyos ay hindi sinungaling at hindi siya nagbibiro doon sa kanyang mga sinasabi, tulad ng pinangako niya sa atin. Kaya yung minsan, ang nangyayari kasi, pagka nagtukulmay tayo doon sa pangako ng Diyos, sinabi ng Diyos, pinatawad na tayo, pero parang iniisip natin, nagpukumit tayo ng kasalanan ng physical, so tinitingnan natin na hindi tayo nakapagkakot sa Diyos. Pero hindi yun ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid. Why? Dahil alam ng Diyos na itong physical talaga natin, sinyan talaga ito. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung spiritual na buhay natin, kung paano natin nilalakaran ng ating pananampalataya. Ano naman yung pagkakaiba
noong kapatawaran ko sa mga hindi dapat patawarin. Sabi ko sa Romans chapter 8 verse 1 to 17, yung mga unforgivable sin. Ang unforgivable sin po mga kapatid, ay ito po yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo, kung matatandaan niyo nung siya ay magpalayas ng demonyo. Sabi sa kanya ng mga Pariseo, yan ay prinsipyo ng demonyo, kaya nagpapalayas siya ng demonyo. Sabi ni Jesus, kung paano kong palalayasin yung kaharian ng mismo. So kapag kaharian na nangyari, masisira yung kaharian. So pinagbintangan pa na si Jesus ay prinsipi, may binisipo ng mga demonyo pag tinatawag sa kanya ay si prinsipo. So ang sabi ng Panginoon sa Kristo, lahat ng kasalanan ng tao ay kaya patawarin. Pero yung kasalanan sa Espiritu, yun ang hindi kaya patawarin ng Diyos. So bakit yung mga tao na nalalait sa Diyos? Yung tinatawag na unforgivable sin. Kasi hindi talaga sila na talaga napili ng Diyos. Hindi sila na talaga na ibilang doon sa kaharian ng Diyos. So, kung talaga sa kanilang naibili ng Diyos. Diba? So, ganyan lang. Ganyan yung sinasabi ng mga kasulatan. Na kahit kailan, kung hindi kasama doon sa mga hinihilang ng Diyos, huwag na nang maghanap sa Kanya na pupurihin ng Diyos ng totoo. Di ba maraming tao na pagka nakareceive ng mga material things, panay ang pasalamat sa Diyos. Pero kung dumating yung tayo na wala na siyang nakakuha, wala na siyang nakatanggap, so it's a prayer na si Diyos. So sinong Diyos yung pinapasalamatan niya? Di ba? So makikita natin doon, kung kilala ng tao yung Diyos na nasa langit, ibig sabihin, hindi mag-uwil ng indang yung kanya para ng palalaya at hindi magbabago yung kanyang pagtingin sa Diyos. Hindi yung nagpapasalamat